gabi na usab nga nato tanan makaigsunan. Salamat sa Ginoo nining lain na pong higayon gihatag kanato para sa ato ang Powerhouse meeting. Gipahaom gyud ni sa ato ang tibok na tuig gyud nga training, walay puas nga training. Kay lagi naghandom ta nga kitang tanang PCCians o ang mga nagasunod ani nga broadcast masangkapan aron mahimong hait nga galamiton sa buluhaton sa Ginoo. Usa welcome everyone. Atong ablihan atong makasing-kasing tugutan nato ang Ginoo makigsulti og magasangkap kanatong tanan sa padayon sumala sa iyang katuyuan. So let me welcome you once again. Unya magampo ta sa pagsugod sa ato ang training karong gabi. The God, salamat kaayo nga padayon ka magapanalangin, magasangkap ka na mong tanan samtang padayon kami mamalandong sa mga pulong karong gabi. We open our hearts to your Holy Spirit and we ask you to minister to us, equip us, give us wisdom and spiritual understanding so that everything we are about to listen tonight will not only minister us but will equip us, Lord, to do what you want us to be done. So Lord, tonight we just entrust our hearts to you. Bless everyone, O God, who are following in this equipping. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So may gabi na sab kanato tanan mga kaigsunan. Ato niaging semana kung nakasubay mo sa ato ang study, nagsugod na ta sa paghisgot mahitungod sa core values niini nga vision, no? So kini dieng pananaon nga nakadakop kanato, no? Kining pananaon nga atong ginakinabuhi, no? Doon na din siya kanang core values, no? Pag may kag core values, it is not about what you do, but what you are. So mo nang core values. Unsa ning naa sa atong sulod bitaw, no? Naisgutan na to last week nga ang pananaon manggod mura ni siya og auto. Dili ni siya makaabanti kung walay gasolina. Mo na ang gasolina para mabuhat na to ang pananaon nga gihatag sa Ginoo, mo ning core values, mo ning naa sa sulod kanato. It is what we are. So not what we do, no? It is not about our ability, but it is about us being a leader. So mo na nga itong isgutan, no? Unya, last week, doon ay tutulungan na isgutan nato, no? Among the 12. Una, I am a true disciple. Ha? Isgutan nato na siya. Ikaduha, we must be caught by the vision. No? Dili igo nga kita lay nakadakop, dapat kita gimadakpan. No? Kay kung kita ramangon ang nakadakop, kita rin nakagunit, pwede man nato buhian, inigpitos ng kahimtang. Pero kung kita mismong nadakpan, di na ta makatalikod ni ini. No? Kay ang pananaon, mao nay mahimo natong kinabuhi. No? Yung ikatulo na isgutan nato is to be committed to simbalay. No? Unya, mao niya nga ito nabiyaan nga idea, no? Unya, nagunaon ako ba nga, una tamo ambak sa ikaupat nga core values, ato sa ning balikan ni kini nga idea, kini ikatulo nga core values, no? Committed to simbalay. Nganong kinahanglan mangyod nga committed ta sa simbalay? Nganong mo appeal mangyod ta sa simbalay? Nganong dapat ang atong matag usa ka kinabuhi, nganong dapat naagyod ta sa simbalay? Unsa di kalahian sa simbalay ug sa simbahan, no? Simbalay ug sa simbahan. Unsay kalainan niini? Unsay mga advantage, no? Gawas ka mo tutog simbahan, naa pagyud ta, appeal pagyud ta sa simbalay. Nang unsay mga advantage niya na, no? So, mubalik sa ato ang text, no? Acts chapter 2 verse 46 nag-ingon, they worship together at the temple each day. So kada adlaw, no? Gasimba sila sa templo. And meet in homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity.
all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. Each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Now, kini nga part sa scripture, na-discuss nato nito ni agi ng mga panahon, makita nato din nga, ang mga disipulo, duot yun kaayo, no? Tinud-anay yun kaayo, ang ilahang pagkaaktibo, no? Nga naga-participate sa ilahang matag-adlaw nga buluhaton, no? Dili lang sulod sa simbahan, kundi ngadto sa ilang mga panimalay. Okay? So makita na to din ang duha ka area nga ang mga disipulo aktibo kay silang naga-participate, no? So mao mong gina siyang ang tinuod gyud nga idea being children of God, no? Nga kinahanglan mahimutang participative may tungod sa ginabuhat sa Ginoo. Mao ni makita nato ani nga verse nga kada adlaw gato silang simbahan nagadaig sa Ginoo, no? With all the joy, grabing pagkaaktibo, grabing kalipay nilang nagasimba sa Ginoo. Unya didto sa ilang matag panimalay, didto po sila naapod sila yung mga buluhaton, no? Matag adlaw. That's why ingon ang verse 47, kada adlaw dunay madugang sa ilaha, no? Nga ginaluwas sa Ginoo. Matag adlaw, no? Kung imong tanawon pagayo, perting pawira gyud sa kahimtang sa mga nahauna nato nga mga Kristiyano, no? Grabe gyud ang ilahabang pag-uswag sa ilang pagpangalagad sa Ginoo lagi tungod kay aktibo sila dili lang sulod sa simbahan kundi ngadto pod sa simbalay. Okay? So mo na nga karong gabi atong tubagon pangutan ng anong ikaw ako gawas ka mo ato tag simbahan, no? Karon nganong kinahanglan nga naa pa gyud ta sa atong mga simbalay. Ha? So doon na tayo isgutanan, no? Agig tubag niya nga pangutana. Nganong dili man gyud igo ang pag-adto simbahan. Nganong naa pa gyud taan ang atong mga simbalay. Unang rason, tungod kay diha sa simbalay, you will understand the Bible better. Diha sa simbalay, mas masabtan nimo pag-ayo ang Biblia. Ha? Kasi, if you are in the church, listening to a preacher, na igawali, niya naka sa simbahan, gapaminaw ko agwali. Unya, gusto nimo pahunungon ang magwawali kay nakay gusto ipangutana. Na, di man na nimo mahimo dito. Mo nang, dito ka dapat sa simbalay. Kay sa simbalay, magod, dito sa simbalay, lahi ang sitwasyon kaysa sa simbahan. Sa simbahan, pag magwali gani ang pastor, ang idea na one way ang communication. Ang pastor lang gasulti, ang magwawali lang gasulti, dili ka pwede mo isa sa kamot unya, mupahunong sa iya unya mangutana. Kay ang pagwali magod nga ginabuhat sa simbahan, it is a one-way communication intended to impart knowledge to the churchgoers. Nya dili inaana ang sitwasyon kung naa ka sa balay, no? Kay diha sa simbalay, mga meeting na to sa atong mga simbalay, you can ask question, no? You can participate in a discussion. Unya, sometimes you can hear others sharing their ideas concerning our discussions. Unya ang uban, ginagasahan sila sa Ginoo kana bang kahibalo nga maka-share sila og mga illustrations mahitungod sa mga kamatuoran nga nasa Bible nga dali nato kaayo masabtan. Unya ma-apply nato dayon sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. No? Diha na mahitabo sa simbalay. Dili sa simbahan kay sa simbahan di makapangutana, no? Di po ka maka-share dito nga share nimo sa imong views o sa imong understanding ang pastor. Dili man kay ang pastor man ang gitagahan og higayon nga mo'y magwali diha. So dili ka pahunong sa iya para mangutana ka kung pananglit na kay kalibugan o na kay gusto pa gyud masabtan.
Pero sa simbalay, naa na siya. No? Sa atong simbalay, ang tanan, ginatagaag kahigayunan nga makashare sa iyang point. No? Unya, as we share together, natay mga insights, natay mga learning, makuha bitaw as we listen to one another. Unya, makashare po ta sa atong views, makashare po ta unsa po ang gisulti ni Lord sa atua, unsa po ang gihatag ni Lord nga ideya sa atua. Muna nga, kung gusto nato, masabtan pagid nato sa pinasahi nga paagi ang Biblia, dito ta sa simbalay. Munang, anang sitwasyon na, dili igo, nga mulingkod ka sa simbahan, maminaw ra kagwali. Dili igo. Lahi gyud kung naapagyud ka sa simbalay. Nakuha na to? Because in our simbalay, we will understand the truths of the Bible better. Amen? Hallelujah. Ikaduha, in simbalay, you will feel that you are part of God's family. Diha sa sulod sa simbalay, mabati nimo nga apil ka sa pamilya sa Ginoo. Sa church, di man na nimo kay mabati, tungkol kay daghang kayong tao, wala, magkaguliang ang tao, ana bitaw. Unya, magsikag lingi-lingi, o kinsay makatagad nimo. Usahay, di ka matagad, kay puros busy tanan. No? Pero sa simbalay, lahi siya. No? Muna nga, daghang mga tao, gaingon, that in simbalay, they experience the benefits of closer relationships and friendship. Muna yung ginaingon sa uban nga. Mingon sila nga, lahi gyud sa simbalay ay, kay mabati gyud nimo ba nga, you really belong to a family. Unya, mas closer ang relationship, mas closer ang friendship, no? Kay dili makaidaghan sa simbalay. Unya, kana bitang usahay gina-text ka sa imong kauban sa simbalay, bitaw, ginakumusta ka, di ba sweet kayo? Kana bang feeling close jud kaayo ba? Unya usahay mag-sharing pa sa Dibo, no, during sa atong mag-text na gina-share nato tong devotional, unya gina-share nato ang atong mga prayers, atong mga prayer requests, usahay ang atong mga answered prayers, no? Gina-share nato with one another. Muna nga, diya sa simbalay, ginabuhat nato na. Sa simbahan, dili man kay, pag humagsimba, pag human na to, may nagwali, human na to katag sa itong tithes offering. Manguli na ta. Labi na ron kay pandemic, di man ta pwede mag-istorya-istorya sa simbahan. Muna, no? Ang atong mga marshals, may din, sige, uli na ta. Sige, uli na. Wala na yung mag-standby sa simbahan. Dili pwede mag-standby kay i-disinfect pa na to. Muna nga, mga marshals, gapaningkamot sila nga, ma-organize kita dahil nagpauli. Kay, dili pwede lagi mag-standby. Tungod kay naay mga protocols na dapat istrikto kay nato at ginapatuman. Pero sa simbalay, tungod kay pamilya lang ta, no? Close kay ta dito, sweet kay ta kay pila ra man ta kabok, dili matay na anak kadagan, no? Unya mag-sharing ta sa ato mga kadaugan, mag-sharing ta sa ato mga prayer concern, mag-sharing ta sa ato mga impressions, mga insights nakuha nato sa Word of God. Unya, during our sharing, we will discover, no? Diya sa atong simbalay, sa diya mag-sharing na bitaw ta, we will discover nga dili lang diay kita ang naay panginahanglan. kana mag-sharing na bitaw ta kay usay dili man lang good victories ang atong mas-sharing. Usay kana mga problems, usay kana mga needs nato, usay kana mga challenges sa kinabuhi, bitaw, mga pressure sa work, mas stress ta, bitaw nga mga sharing. Usay during our sharing, diya sa atong mga simbalay, mandiskubrihan nato nga, dili raman day ako ang naay problema, dili raman day ako ang naay struggle, dili raman day ako ang naay panginahanglan. Unya, masabta nato, nga kanang ato mga problema di ay, pariha po di ay sa uban, na po di sila ila-ila po nga mga problema. So, maramang magayungunta nga, hindi pala ako nag-iisa. I thought, ako lang ang problematika ayo. Ako lang ang dagang mga pressure sa kinabuhi. So then nag-sharing me diya sa among simbalay. I found out nga, pariha di ay tatanan.
Na dito iya nga mga struggles nga ginasagubang sa kinabuhi, mga difficulties, ano bito, mga problem. Muna nga sa New Testament, kinibitang word one another, more than 50 times ni ginabalik-balik sa New Testament. Kining word one another. Example, ano isa? Love one another. Encourage one another. Pray one another. Accept one another. Forgive one another. Bear one another's burden. Build up one another. Equip one another. Support one another. Help one another. Sobra 50 ka beses ginabalik-balik ang word one another sa Bible. Unya, these are the commands from God that the only way for us to obey it is in our simbalay. Kana bitang loving one another, support, serve one another. Mga sugo ni sa Bible, no? More than 50 times gisgutan ni sa New Testament. Nga mahimo lang nato ni kung naata sulod sa simbalay. Kay kung sa church, pipila lang ani ang pwede nato mabuhat. Pero sa sulod sa atong simbalay, ay mahimo nato ni. No? Munang, we will discover that God never intended us or anyone to go through Christian life feeling alone. We need one another. Unya, ma-feel nato na kung naata diya sa simbalay. Nakabantay ba mo? Nga kanabitang naatay panginahanglan? Dali na to ma-share sa ato mga kauban sa simbalay. Unya, ma-feel nato nga, hindi lang pala ako nag-iisa. No? Daghan po di ay may na mga challenges. No? That's why, if you're feeling lonely, if you're feeling alone, if you're struggling, if you're facing so many kinds of problems, hurry. Appeal og simbalay. Kaya diya sa simbalay, mabati nimo that you're not alone. Hallelujah. Amen? Ikatulo, in simbalay, prayers become more meaningful. No? Diha sa simbalay, ang atong mga pag-ampo, mas makahuluganon kayo. Na nga nung inalaman, tungkol kay usually, Christians are hesitant. And many are shy to pray in front of many people, especially inside the church. Kabantay mo? No? Mga Kristiyano, pag imong iingno na nimo mag-ampo niya, sulod sa simbahan, tungod kay daghang tao, daghan anak makurat, daghan anak maulaw, ang uban anak maimbaras gani imong hangyoon nga mag-pray. Tungod kay daghan kaayong duot sa tao naa sa simbahan. Pero sa simbalay, doon na mga pila ka buk, 5, 6 o ngadto sa 12 ka mga tao, no? Pag ikaw ngayon mag-pray, dili ka maimbaras, dili ka maulaw, dili ka mataha, dili ka mahadlok, dili ka nervyoson. And yet, you feel comfortable to lead in prayer or join with some people in prayer. Why? Because we are just few. Pila naman takabok. Unang di ta maulaw kaya 3, 4, 5, 6, 12 ka buok, 15 ka buok na simbalay. So ikaw mag-pray, dili ka mataha kay gamay ra man ang tao. Unlike kung naa ka sa sulod sa church, no? Para sa tuwa, ikaw mag-lead og prayer na makulban, no? Ang uban kasagaran ana magkurog-kurog mag-pray. Ana. Muna nga pag nata sa simbalay, ma-enjoy ta. No? Simple kaya na atong dagan sa atong mga pag-ampo. But we enjoy our praying time, praying with our brethren. No? Kay pila raman ta kabuok. So, praying together with few others inside our simbalay will draw us more closer together and somehow find answers to our needs. Mga nang nakalami kung naka sa simbalay. Ang atong mga pag-ampo, mas makahuluganon siya kay dili matamataha.
Dili matamang una-una nga hang daghan kung nakasimbalay, mag-ampo ka, kadakang tao, uy, tingalig mo ingon sila nga, ang akong prayer, mali, ana, magunaw na pagita ginana, no? Mahadlok ta mag-pray, kay daghang tao na minaw, dili man ang tao mo tubag sa atong prayer, si Lord man. Kanya, kabulo ka, siya, akong ganahan kang Lord. Sa iyaha, walay sayop nga prayer. Kana bang, bisag simple lang bitaw imong prayer, dili manaway si Lord. Kay ingon ang Bible, bisag wa pa nato giabli atong baba, kabalo na si Lord sa atong need. Una nga sa prayer, dili kinahanglan bulak-bulakan og daghang hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Ana, dili kinahanglan bulak-bulakan og daghan ana. Kay ingon ang Bible, si Lord kabalo siyang daan sa ato panginahanglan sa wala pa moabli atong baba. So the more simpler our prayer is, mas sweeter siya, mas tinuod siya. Ano ito? Mabito nga diha sa church ga practice ta og prayer nga bisag mubo lang siya, pero gikan gyud hinukad sa kinauyukan sa atong kasing-kasing, no? Nya mo nang klaseng mga pag-ampo nga naga-imbita og tubag gikan sa Ginoo, no? Simple siya pero gikan sa kasing-kasing kay wala kay kataha sa dihang nag-amputa. Tungod kay kini, gihimo nato sa atong mga simbalay. No? Nga di ta mataha kay gamay raman ta. Amen? Mga nga, sahay, diha sa simbalay, mas sweet, no? Mas komportable ta sa atong mga prayers. Hallelujah. Mao nang importante kaayo na ka sa simbalay. Ikaupat nga rason, in simbalay, you can handle stress and pressure better. Pag naa ka sa simbalay, mapasaan nimo ang mga pressure, no? Ang mga stress, no? Ang mga problema mapasaan nimo better kung naa ka sa simbalay. Ngano man? Yan ang mangod siya. Simbalay is the best place that can provide excellent support in times of crisis and even stress from work. Diya sa simbalay. Pag naa ka sa simbalay, ang simbalay mo ay pinakagwapong dapit, no? Nga muhatag og support sa imo sa panahon nga problema ka, sa panahon nga kapoy ka, ang simbalay makatabang nimo. Simbalay will somehow make us strong and feel secured. Because in simbalay, we know that there are people who really care and are committed to help and support us. Okay? Gamay ramang good diya sa simbalay, pila ta kabuok, no? Butan to, 12 ta kabuok, 6 ta kabuok nata sa simbalay. So, pagkapoy ka, tungod kay gamay rata, naa ang kusog kay nga pagtinabangay, no? Diha sa simbalay. Whereas kung sa church, dili man na kay mapansin, no? Kung naa ka dito sa church, galingkod ka sa daplin, usay dili kay mapansin, no? Kaya ang tanan busy kaayo sa pag-atiman sa ilang siyong kagalingon o sa ilang o naapod sila ipag-atiman nga uban, no? Sila ka busy, dili na kanila mamatikdan. Pero kung naa ka sa simbalay, no? If you're sitting in silence, naagi mo dool sa imo, sister, kumusta man ka? Na ba kay gibati? Ana siya kasuod ang naa sa simbalay. Ang simbalay pinakagwapo nga lugar, no? Nga makakuha kag suporta sa panahon nga maluya ka, sa panahon nga kapuyon ka. Gani, I don't know kung na-notice ninyo. Sukad nagsugod ang atong mga simbalay o nya aktibo kang gaapil. Nabantayan ba nimo nga kung nakay balatian, balit magsakit ka, naagi seryoso nga mamisita sa imo, mangumusta sa imo, kabantay ba ka na? Nya kung nakay panginahanglan, no? Ang imong simbalay nga giapilan, aktibo kaay nga mag-coordinate na yun, magsabot na yun, o nya, tanaw na yun unsay buhaton para matabangan ka. Di ba? Kabantay ba ka na? No? Pag nakay mga kadaugan, example, birthday nimo, example, Thanksgiving nimo, mga pasalamat nimo, kabantay ba ka? Nga ang mga kaubanan to simbalay, mutabang sa ato, di ba no?
Usay na teka na ako'y madungog nga kanang lonely kay siya kay ugma na yang birthday niya. Una siya wala man jud ko'y kwarta karon oy. Apiki man gyud ang akong budget. So di lang sa siguro ko mag-celebrate. Unya taod-taod lang pagkabuntag na nagharana sa iya. Gisurpresa siya, gidalaan siya mga pagkaon unya nakurat siya kay bisan wa siya na nabi, wa siya nangimbitar pero dunay ni adto, wala lang nagharana sa iya, nagdala pa gyud og mga pagkaon. Para lang yun, maubanan siya sa pagsaulog, sa iyang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang adlaw nga natawhan. Nakabantay ba kay nana? Nga daghang nahitaboy na ana? Daghan ko madungog nga testimony ana. Oh, mabitaw nga, nayuban mag-testify, ingon sila nga, if it is not because of my Simbalay members, it's hard for me to survive, especially in these days of pandemic. Oh, na ako'y madungog anak. Isa pastor, kabalo ko pastor, kundi lang tungod sa ako mga kauban sa Simbalay, ambot, napasmo na ko tungod sa pandemic. Labi na ito pag-abot sa lockdown, oh, di nakakagawas, oh, labi na ito mga idaran, di ka pamalingki. Ano bitaw? Oh, pero mga kauban na to sa Simbalay, natanaw sila, ginatanaw. Uy, atong tanawon, kinsa to atong mga kauban, bi, tingalig na walay bugas, atong tanawon kay atong tabangan. Ano bitaw? Munang nagdagan ko madungog ang testimony. Yung sila, pastor, kabulo ka pastor, sukat ko ng apel sa Simbalay. Lipay, gyud kay ko. Kaya diyan sa Simbalay, sweet kay mi, close kay mi, anak. Yan na ako'y problema, ay dili ko pasagdan. Oh, naagyo matinud, anon kayo, nga kauban ako sa Simbalay, nga gusto gyud mo tabang. Oh, anak, mo na nga, kundi lang tungod sa Simbalay, pastor, wala na. Ambot, unsa na ka akong kaimtang karon. Pero tungod sa Simbalay, hangtod karon gigrasyahan pag ko sa Ginoo. Ana ang mga testimony bitaw. Mo na nga kung wala pa ka Simbalay, wala pa kay Simbalay, dapat na kay Simbalay, no? Mangita kag apilan or either mag-open kag Simbalay. Amen. Hallelujah. So, ikalima, ha? In Simbalay, it is easier to share Christ with our friends, with our relatives, with our workmates, even our neighbors. Huh? Mas dali na to mas-share sa mga tao sa atong palibot ang maayong balita sa kaluwasan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo kung naata sa balay. Oh, kay inani mangguno, naidaghang mga tao nga dili sila ganahan kung imbitahon nimo padulong sa simbahan. Di sila. Tanang balibad, ibalibad nila. Basta gani ka nang imo ng matuta sa church. Ano, imbitahon nimo sa church? Tanang balibad. Ihatag na nila. Oh, kay naidaghang mga tao nga pag imbitaron mo sa church, di sila ganahan. Manimbawt ilang laybo. Oh, ana. Yang uban kami ko, dili ko diha mo na sa PCCC, kay mga dato man ang mga tao diha. Murag lamig yung kayo na unahon ba nga, Lord, oy, sana all. Murag usahay ba ang mga tao nga nasa gawas, mas dako silang pagtuo, nakitang nasa PCCC, mga dato. Kaya mo na ilang pananaw sa ato, Naunta, ipahitabo sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Wala nga, na yung mga tao nga pag imong imbitaron pa sa simbahan, dili sila ganahan mo adto. Pero, maugya pong mga tawhana, imbitara pa yung sa balay. Labi nagnakay niluyang nga saging, nakay nilungag nga saging, nya na ginamos o nya ang ginamos na isili, ay mo adto na sila. Oh, imbitaron mo sa balay. Ana. The same people nga kung imbitaran mo sa church, di mo adto, pero imbitara sa balay. Mo adto sila. Oh, kay dili man sila mataha. Basta diha lang sa balay, sa imong balay. Dili sila mataha. Unya, ang lami kay kung diha sa balay, mag-sharing-sharing ka, ana, no? Ana. During your sharing, dili sila maikog mangutana sa imuha. Sa mga butang, wa nila masabtan sa Biblia. Oh. Daghang mga tao, nga wa gyud sila igong nasabtan sa Bible. Kaya lang, dili sila mo atong simbahan kay maulaw sila, mata sila, mahadlok sila, maikog sila, daghan sila rason. Pero kung imbitaran mo sa balay, ay sayon lang nimo ma-share sa ilaha ang gospel. Unya, dili po sila mataha mangutana nimo. Mahitungod sa Ginoo. Muna nga, ang imong prospect, ang imong ginaimbita, gusto nimo dalhon sa Ginoo,
Pagdalhon nimo sa simbalay, they will feel the love and acceptance inside your home. Oh. Kaya dito, di ba? Andamon nimo ang imong sala. No? Andamon nimo, limpyahon nimo yung balay, yung mag-prepare kag merienda. No? Sa katong naay, ka-prepare lang ha. Kung wala, ay lang gud og prepare. Dili man gyud na importante gyud kayo nga dapat nagyud kaon sa kada simbalay nato nga activity. Ang importante na ay word of God, na ay worship, na ay sharing, na ay prayer, na ay evangelism, na ay training, na ay equipping, mo na mga importante. Ang kaon secondary lang na. Pero ug naa, praise the Lord. Kay katong mga nagpinance katong mga nag-amot kanang naghatag anang mga pagkaon, i-bless na sila ni Lord. Oh, kay ngon ang Bible, wala si bisan kinsa nga mohatag bitaw unsay gikan sa iyaha. Way nga dili makadawat, no? Murag ang gingon ni Lord ba, pag naa kay gihatag, naa gyud kay madawatan. Muna siya nga pag di ta mahadlok mo gasto, pag di ta mahadlok mo share sa atong blessing para mas mo grow ang atong mga simbalay, ay i-bless gyud ka ni Lord. I-bless ni Lord imong business, i-bless ni Lord ang imong trabaho, i-bless ni Lord ang imong negosyo, i-bless ni Lord ang imong kaumahan. Ang imong kinabuhi mismo, i-bless. Imong panimalay, i-bless sa Ginoo. No? Pag ang imong panimalay na ang presence ni Lord, i-bless na ni Lord. Mao nang nakalami sa simbalay. No? Kayo sabi mo, pag muadto tag simbahan, na dito, tuuhan na to, na dito ang presence ni Lord, mag-enjoy to sa presence ni Lord. To sa simbahan. Yung uli na to, murag, ordinary na kayang atong balay, kay ang atong una-una, ang balaan lang nga dapat, ito sa simbahan. Hoy, sa una na, nga panguna-una. Pero karon sa diyang naablihan ato atong mga balay-balay, mupuyo dinhi sa atong panimalay ang presensya sa Ginoo. Nya kabalo ba mo, kung ang presensya sa Ginoo gapuyo sa atong matag usa ka panimalay, mapuno sa panalangin, grasya ug pabor ang atong matag panimalay. Hallelujah! No? Hinamdam ko itong istorya sa karaan sa kinabuhi ni Obed-Edom. Sa dihang si David, Haring David, nagkalisod siya dala sa Ark of Covenant. Katubang ginasilagpasan nga ilang gituuhan nga dito ang presensya sa Ginoo gapuyo. No? Unya kay, siyempre, sigira sa una. So, una-una ni David nga, apiki pa kayo ni dalho na to dito sa Jerusalem ning Ark of Covenant. Ibilin na sa balay ni Obed-Edom, ato rin balikon. So, gibilin sa balay ni Obed-Edom. For many months, pila ka bulan, nga naa dito ang arka, ang presensya sa Ginoo. No? Ang ark, mamato ang symbol sa presence ni God, nga nag-uban-uban sa Israel. Nya, gibilin man sa balay ni Obed-Edom. Ingon ang Bible, sa dihang naa ang arka, ang presensya sa Ginoo sa balay ni Obed-Edom, ni uswag ang iyang panimalay. Mautong nakita na David, uy, ni uswag mang balay ni Obed-Edom, kay gibilin itong arka. Yung sa David, dala ang arka sa Jerusalem. Sa mautong, gibit-bit na po nila, pahingon sa Jerusalem. Kaya gusto ni David, nga ang panalangin dito sa Jerusalem. So magkita nato ba nga diya sa ato mga simbalay, no? Dili lang nato ginaimbitar ang atong mga silingan, ginaimbitar nato ang presensya ni Lord. Nya tungod kay ang atong mga silingan, naara giimbitar nato sa balay, di sila mataha, moadto. No? Unya, mangutana sila. No? Unya, dali lang nato ma-share sa ilaha ang pulong sa Ginoo. No? Unya, komportable ang ato ang mga bisita. Unya, feel nila, love kay sila, feel nila, importante kay sila. Ano bitaw? Unya, it makes them receptive to the Bible. Pag komportable ang atong mga bisita, able lang kasing-kasing, maminaw sila sa Bible. Nga mo nang rason nga nung kinahanglan ta naa sa simbalay nato. Nga nung kinahanglan naa tayo simbalay. Amen. So ikaunom. In simbalay, you will develop your skills and gifts you never know you had. Diha sa simbalay. Diha sa simbalay, ma-develop ang imong talent, ang imong skills, ang imong abilidad. Nga wa nimo mahibawi nga naa diay na sa imo. Gibutang na nilodaan sa imo pero wala pa ka makadiscovery nga naa kamao day ka, naa day kay abilidad nga ana.
Kay lagi tungod sa kadugay na nimong balik-balik sa simbahan, ini ato manggod nimong simbahan maglingkod ra manggod ka. Unya ka di man nimo madiskubrihan imong talent basta maglingkod ra ka. Paano madiskubrihan nimo ang imong talent? Sa dihang naa kay ginabuhat. Sa dihang naa kay ginabuhat. Pag naa kay ginabuhat, pagligid sa panahon makayo ko kala, kabalo di ko ani. Hala, talented di ko ani. Hala, kabalo di ko mag-decorate. Hala, kabalo di ko mag-share. Hala, kamao mo di ko mag-pray. Uy, hala, kamao mo di ko. Ana bitaw, madiskubrihan nato diha sulod sa simbalay. And you need to understand this. Ingon ang Romans 12, verse 6. In His grace, God has given us different gifts. Muna ingon sa Bible. Ang Diyos naghatag natog nagkadaiya nga mga gasa for doing certain things well. Para na ita makabuhat og nindot ng mga butang para sa kamayan sa Ginoo. Gibutangan ta sa Ginoo mga gasa. Kaya lang, for many years na to balik-balik sa simbahan, wala na to madiskubre. Kaya sa simbahan, magod pila ra kabok ang galihok. Praise and worship team, ang pastor nga gawali, ra, ang mga GRS, ang mga unsa, media, ang mga security, dili man tanan galihok sa simbahan. Daghan ang galingkod lang. Muna nga, for many years nga galingkod na ta sa simbahan, wag kita ka-discovery nga kamauday ta mo dalag kamera, kamauday ta mo wali, ano bitaw? Daghan ta kung ang discovery. Unya, wala ta kabalo nga gitagaan dita sa Ginoo mga talento. Gitagaan dita sa Ginoo mga gasa aron makabuhat tag mga butang nga makontribute nato pagpalapad sa gingharian sa Ginoo. Ana din na siya. Muna nga, if God has given us the ability to prophesy, speak out with much faith as God has given you. If God has given us ability to preach, preach. If God has given us the ability to pray, pray. If God has given us the ability to help, then help. Anything that we can do to participate what God is doing, later on, manotice nato, ma-realize nato, nga naaday tay gasa, kitagaan po day tag-share sa Ginoo. No? Munang nagtuo ko ba nga, walay Kristohanon nga, walay nakamauhan. Mo kanaw bang Kristiyang inon mo nga, gang, ikaw kuha na nigang, ay, di ko kamao. Ang kanigang, ay, di ko kamao. Kinigang, ay, di ko kamao. Kanang inana, tungod kay wala siya kay balo. Wala siya kabasa ng Romans 12 verse 6, nga kitang tanan di ay, kitagaan ta sa Ginoo gasa. Unya, kanang saan nato mahibawan nga natay gasa? Kung diha sa simbalay, gaapil ta sa pagpamuhat. Amen. Muna, nganong diha man sa simbalay na to madiskubrihan, nga naa di ay tay mga gasa, unya, ma-develop na to ang gasa. Siyempre, kay gamay raman ta. Unong takabok, 12 kabok. Pag ingon na to nga, natay gathering, karong adlaw, ang tanan na namulihok, ang isa mag-arrange sa bangko, ang isa mag-prepare sa egg sharing, ang isa mag-prepare, daghan. Daghan tag, pwede buhaton niya, tungkol kay gamay rata, so tanan ta malingaw, nagitay atong share nga trabaho. Nga later on, ma-realize nato, nga naaday tay gasa, nga makamauday ta muhimo ani, makamauday ta muhimo ana. Amo na siyang beauty pag naa ka sa simbalay. Ma-develop ang imong skills, ma-develop ang imong ability, ma-develop ang imong talent. Walang makiasahan, kamo imong trabaho, ikaw man gyud kung naa ka sa simbalay. Pero sa simbahan, wala naman, naka-ready naman. Di naman kamo apil og kanta sa stage kay naa na may praise and worship team. Di na po ka mag-drums, kaya na may drummer. Di na po ka mag-keyboard, kaya na may keyboardist. Di na po ka pwede mag-gunit sa camera, kaya na naman si Jong. Sila na may in-charge sana. So munang, dagan sa simbahan, galingkod lang. Munang ang ilang ability, dili ma-develop. Pero pag naa ka sa simbalay, tungod kay gamay lang ang member sa simbalay, makatabang gyud ka. So diha, mabaid ang imong abilidad. Hangtod maabot ang adlaw,
nga gamiton ka ni Lord sa pinasahi nga paagi. Amen. Muna kinahanglan na ka sa simbalay. Kinahanglan na kay simbalay. Amen. Hallelujah. Ngano? Kaya ang simbalay, diha sa simbalay, ma-develop ang imong abilidad, ang imong skills, nga sa una, wala mo na habawi, nga na di ay sa imo. So the Bible said that every believer was given certain talent, skills, or gift to benefit others in the family of God. Now remember this, nga ang rason nga nang gitagaan kag talent sa Ginoo, para ang uban makabenepisyo. So ang gasa na sa imo para na sa uban, dili na para sa imo. Para sa kang Jong, gitagaan sa gasa nga kamao siya sa media, kamao siya mag-record, kamao siya mag-edit, kabalo, daghan siya nabawan sa when it comes to media. Dili man na para sa iya, para man na sa ato ang tanan, para makakita ataan ng atong training ang para sa inani, sa internet, online, no? Visual, ana. Kining tanan, talent ni Jung, nga gahimo ani, no? Munang kining atong mensahe mapaabot na to sa tanang suok sa kalibutan, sa tanang mga simbalay nga naablihan. Mapaabot na to na atong training. Because somebody offer his gift to God and allow the Lord to use it. Muna nga, unsa may gasa nimo, nasa imo believe it, you have a gift. Naagyo kay gasa nga makontribute nimo. And that gift that God has given you is for the benefit of others. Pras nako, ga-share ko karon. Ga-share ko aning word of God. Dili man ni para sa kuha, para ni sa inyo Amen. So ang gift gihatag ni Lord sa kuha, para ni sa inyo Amen. So every gift para sa inyo Nya si Paul gagamit man sa simbolo gagamit siya og kining lawas sa tao. Ang mata na siya gasa nga makakita, pero dili na para sa iyaha, para na sa lawas. Tibok lawas. Ang tiil na igasa makalakaw, dili na para sa tiil, para na sa tibok nga lawas. So, ang tibok lawas, dagan siyang membro. Nya kada membro na siya gasa. Ang yang gasa, function na niya. Muna ingon si Apostle Paul, pag ang matag membro sa lawas, nga naigasa, mag-function siya, sumala siyang gasa, mulig-on ang tibok lawas. And Paul is talking about the church or our simbalay. Ang atong simbalay, malig-on, kay kada usa, nag-over sa iyang gasa para makatabang sa uban. Ang akong gasa, makatabang sila. Ang ilang gasa, makatabang po sa kuha. Ana siya. Muna ko, ingon ni Paul, if everybody is doing its functions, the whole body of Christ will be strengthened. No? Ang atong balay will be strengthened. Muna kung asa ka ibutang sa Ginoo, unsa nga simbalay, ayaw pagtanaw lang sa mga trabaho, apil sa trabaho, kay naa kay gasa, gihatag ni Lord. Amen? Hallelujah. Muna nga, my gift is to benefit others in the family of God. Pero, kung narata sa simbahan, mulingkod ratag mamati, mulingkod ratag maminaw, during our Sunday celebration, we are just spectator throughout our Christian life and will never be used by God. And those abilities nga gihatag ni Lord, mahimo siyang dormant, mahimo siyang walay pulos. No? Kung naalagi ta sa church, kay mulingkod matag mamati. Pero kung nata sa simbalay, as we commit and participate, no? Bisan unsang mahimo nato diha sa simbalay, we will discover our gifts and somehow our confidence is rising. No? Will rise up. No? Kanang mutuboy mong pagsalig ba? No? Anong ang ubang mga Kristiyano mahadlok mabuhat? Kaya wala man gud siya maanad. Pero kung diya sa simbalay, maanad ka mag-serve, maanad ka magtrabaho, maanad ka magbuhat, it will build your confidence. Pag abot sa adlaw, matubang ka sa mga tao, ay, di na ka mahadlok. Mabitaw nga, daghan tag mga saunay mga young people na to diya sa church. Nya karon nahimo na silang educators, nahimo silang mga teachers, no? Lami sila manulti na.
compared to some other teachers. Nganong inaana man? Because in the church, they are trained. Sa unang panahon, gina-train sila. Natin mga training. Gani, dili ka ito inaana kakusog ang atong training sa unang panahon. And yet, kining atong mga professionals karon nga nahasa gyud kay sila diya sa simbahan. Karon gamit kay sila sa gawas, gamit kay sila sa ilang mga online services, sa ilang mga unsa diha, no? Gamit kay sila na mga program. Moabante sila, di sila maulaw. Nga naman, kay nisaka ang ilang kumpiyansa tungod kay nagpagamit sila sa gasa nga gihatag ni Lord sa ilaha. Diha sa simbalay. Munang ganahan ako, kay diri sa simbalay karon, mas daghan ang pwede nato kanang luna ba nga makaparticipate ta. Tungod kay gamay ra manggod ang nasa simbalay. Munang mogurog yun ang atong skills. And sooner or later, we will realize that this will help us become more confident when we are at work, at school, at our church, or maybe somehow facing some challenges in life. Di na ta lisang, di na ta matrantar, di na ta mahimong nerbyuson, no? Unsa man mga challenges ato masugatan kay nasangkapan man ta, naanad naman ta nga mga tubang mga tao, naanad ta mo trabaho, naanad ta mo sulti, naanad ta trabaho, bitaw? Tungod kay naanad ta nga nag-alagad sa atong mga simbalay. Amen? Mao na siya ang kaimportante nganong kinahanglan naa gyud ka sa simbalay. Last but not the least, number 7. In simbalay, you will deepen your understanding of worship. Diya sa simbalay. Mulawom ang imong pagsabot o kasinatian may tungod sa pagsimba. Inani siya, many believers mistakenly believe that real worship can only happen on Sunday celebration. Daghang mga Kristiyano, nasayop sila sa paghuna-huna nga ang tinuod nga pagsimba mahitabo lang diha sulod sa atong building sa simbahan. Daghang mga tao naghuna-huna ana. Pero ang tinuod di ay real worship happens anytime we focus our hearts and mind to God. Real worship happens when our heart and mind is focused on God. Dili lugar. Dili lugar ang basihan sa tinuod nga pagsimba. Mabitaw ingon si Jesus one time nakasugat siya atong Samaritan woman. Ingon si ang Samaritan nga, diha mi nagsimba sa bukid, unya mga Israel dito nagsimba sa patag. Ingon si Jesus saya, gang, maabot ang panahon nga ang Israel dili na magsimba diri, dili na magsimba dito, dili na. Maabot ang panahon nga ang mga tao, tanang mga tao magsimba sa Dios sa espiritu ug sa kamaturan. Gikan sa kasing-kasing, bitaw ang pagsimba mahitabo, no? Na dili tinuod nga pagsimba mahitabo lang sa simbahan. Bisan sa atong mga balay-balay mahitabo kini kung ang atong kasing-kasing focus diha sa Ginoo, no? Sometimes kining focus bitaw kaayo nga kasing-kasing sa pagsimba diha baya na mahitabo kasagaran sa simbalay dili sa simbahan. Ambot sa inyo kung na-notice ninyo. Kay sa simbahan pinapogi man dito ang worship, pinapogi ang praise dito. Ang uban dito, pinapogi ana kay lagi. Labi nagnasa stage. Hallelujah ana. Ana bitaw? Dili gyud tinuod nga pagsimba ang nahitabo. Pero pag diya sa imong balay, ikaw usa, duha, tulo mo ka buok. 12 mo ka buok, 10 ka buok. Nya gaawit ana. Moapil yung kanta, no? Kunya, ang lami sa simbalay kay imo nang ginamemorya ang kanta. Kay wala may lead roll. Wala may LCD, wala. Wala. Wala gani gitara usay, pakpak lang sa kamot. Kunya, siyempre, sa sugod, burag, maikog ka kay di ka kabalo sa kanta, di ka ka-memorize, yung maning kamot maka kay, siyempre, upat ra mo lang ang tao niya, o di pag ka mo kanta, tulo na lang mo tingog.
So, maikog masag ka nga di ka mo apil. So, maningkamot kag tuon, maningkamot kag memorize. Di kabalo ba ka? Kung ma-memorize na nimo ang mensahe sa awit, lahi gyud kayo ang pagkanta. Lahi gyud kay kanang mupiyong kasi mong mataw niya, gakanta ka, memoryado nimo ang mensahe sa awit. Lahi ang dating sa pagsimba. Kaysa anang, kasi katanaw sa lead wall, hallelujah. Wala. Ang heart, uga. Sige, nagtanaw sa lead wall, sige, lingi-lingi, lingi-lingi, sige, pamantay sa uban, may sigadayag na sa Ginoo. Ambot kong nahinana, no? Pero na yung mga tao, makabantay yun, no? Siya, nahiwi ang ilong, siya, nahiwi. Napag yung mga inanasay. Mga ambot kong kumidyar siguro na siya. Pero, lahi kong naa sa balay. No? Kasagaran diya may tabo ang tinuod nga pag-awit, tinuod nga pagsimba, no? Memoryado ang kanta, mo. Labi ang kanta dalang panan ka, singgit yun, dalang panan ka, sa chorus lang makusog. Pero bisan nila na, ito kay memoryado ni mo ang pulong sa awit, lami kay kanta, mutulog gud ang luha, mutulo. Primero luha, tato chipon mo, tulo na po kapil. Maapil magina siya. Una nga, diha sa simbalay, lahi gyud ang dagan sa pagsimba. Lahi gyud siya. Lahi siya. Hallelujah. Amen. Amot sa inyo kung nabantayan ninyo. Lami gyud ang pagsimba. Nakapila lang takabuo. Awit ta. Hallelujah. Praise the Lord. Isa na tong kamot na. Di man tamaulaw kay gamay rata, sulod rata sa itong sala, sa itong balay, narata sa itong Pinoyanan, lami kayong pagsimba. Amen. You can speak anything from your heart. Di makamaulaw kay, di makaidaghan ng tao, nasulod sa balay. Masulti ni mo, sa inasi mo kasing-kasing. Bitaw? Mauna siya. Hallelujah. Nganong importante yun na ka sa simbalay? Nganong importante mo apil ka sa simbalay? No? So, daghan kay mga rason. Di ba, no? Unsa ganito mga rason na to? No? Unang rason, nganong kinahanglan naagyo ka sa simbalay? Tungod kay diha sa simbalay, mas masabtan nimo pag-ayo ang Bible ngano, makapangutana man ka, makashare pug ka sa imong nasabtan ngadto sa uban. Diha sa simbalay, you will feel that you are part of a family. Suod kaayo, tungod kay pila ra man kabuk ang nasa simbalay. Unya, diha sa simbalay, ang ato mga prayer mas meaningful siya, no? Mas meaningful siya. Unya, diha po sa simbalay, makaagwanta ta, no? Matubang sa mga stress o sa mga problema. Kaya nga atong simbalay, tungod sa kasuod, makakuha tag tabang gikan sa ilaha, no? Mapansin dayon ta kung nata sa panginahanglan kay pila ra man kabukta na sa simbalay. Another reason, sa simbalay, it's easier to share the gospel of the Lord Jesus Christ to our neighbors. Kay di man sila maulaw muanhi sa atong balay kay balay man. Pero dado na to simbahan, di sila kasagaran, di sila ganahan. Sa simbalay pod, you will develop your skills, your gifts, your ability. No? Tungod kay gatampuhanay mataog tinabangay di sulod sa atong panimalay. Unya, ikapito, in simbalay, we will deepen our understanding and experience as well about worship. Mao na nga karong gabi ako rin ang giagian kadali kay para masabtan nato nganong dapat committed ta sa atong mga simbalay. Kay karon nasabtan nato ang mga rason nga diha sa simbalay lahi di siya, no? Na diha ang realidad, no? Na diha ang sweetness, ang closeness, no? Hallelujah. In friendship and relationship, na diha sulod sa simbalay. Mao na nga akong prayer, no? Nga kitang tanan ato ning masabdan pag-ayo, no? Ato ning balik-balik ko ng paminaw ang mga rason nganong dapat naagita sa simbalay. Nganong i-maintain nato atong simbalay, nganong ato gyud ipaabante ang atong mga simbalay, nganong dapat di gyud mulunga og apil sa simbalay, nganong dapat naagita sa simbalay. For this many reasons, 7 of them. Nga akong prayer nga
kung katong kaubanan nato nga wala pa gyud simbalay this year, mao ni siyang atong acceleration. Mao ni ang tuig nga atong ginatuohan nga pakusgan pa sa Ginoo ang iyang pag-abli og mga pultahan para daghan pang simbalay nga mataw karong tuiga. Nya akong prayer unta ikaw, no? Makaabli po kag imong simbalay, imong amumahon at timanon, ana sama sa pag-atiman sa imo. Nya akong prayer nga dili gyud ko mapulan nga mo trabaho para muugmad pa, ma-develop pa, mauswag pa ang mga simbalay nga imong atiman, no? Labi na katong mga simbalay leaders nato, doon na natay 179, 199 kasimbalay karon. No? Last nga report ni Ronnie Dinoyo, usa sa atong consolidator, ingon niya doon na natay 199 kasimbalay. Iku, wow! Hallelujah! Ginoo, salamat kaayo sa daghang mga open doors. And we pray for more. We pray for more. No? Di kita mulunga ato makita nato nga malukop nato ang syudad sa Panabo o ang ubang mga munisipalidad o syudad nga nagpalibot ka nato. Amen? And this will happen when we open our heart and allow God to use us. Tonight, I declare shalom to every one of you. Nothing shall be broken, nothing shall be missing, nothing shall be wasted, nothing shall be lacking upon your life. Great wealth and special favor will be upon you. And may the Lord's mighty hands be upon you to protect you, your family, your business, your job. And wherever you go, the Lord God will be with you. This I declare in Jesus' name. Amen and amen. Thank you for being with us. Be sure to like and follow the Facebook page of Panabo Christian Community Church to be updated on our latest events. Sunday morning celebration starts at 8 a.m. here at PCCC. Sunday online celebration starts at 5 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Powerhouse online training every Wednesday at 7 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Stay at home and join the Saturday morning prayer from 5 to 7 a.m. Simultaneous prayer at 8 p.m. every day will also be done at the comfort of our homes. 90 Days Challenge, Dear Lovell, from December 1, 2020 to February 28, 2021. If you want to know God more and start up your abundant and successful new life with Him, start right now by subscribing to the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Don't forget to click the notification bell for you to be updated on the new videos 2 times a week. Let's make the world know about God's love by sharing it with your friends and family.